Hello mga made. Welcome back to my channel. So mga made, nandito na naman tayo sa kagubatan. Kailangan na naman nating manguha ng kaferahan. Kasi si Marsky, meron siyang customer. Yung ano na talaga nila, customer na before. Yung customer na talaga nila yan. Na suki ba? Nag-order sa kanya ng blueberries. The only problem is, hindi siya makapag-pick ng blueberries. It's because super busy nga ang inyong Marsky. So, message niya ako kahapon, kung pwede ako na lang yung mag-provide nga in behalf of her. And of course, oo tayo, no? Because today is still my rest day, and tomorrow, Thursday, we have to go back to we have a work tomorrow mga made. Thursday, I think, yeah, Thursday. Only tomorrow, Thursday, and then Friday, rest day ko na naman. So, sa lahat ng mga rest days natin, kailangan natin gamitin yan dito sa forest para meron tayong kikitain. So, meron na akong natira doon na 4 kilos. Yung pagbenta pala nila is 5 kilos for 45 euros. Yung sa akin kahapon, binenta ko doon sa kapitbahay namin 10 kilos for 40 euros. Baruin mo, no? Kung ganun din pala sana yung the way magbenta sila Q, ganun din sana yung pagbenta ko. Siguro naka 80 euros na ako kahapon. Sayang lang. Hindi ko kasi alam. Kasi nalilito pa nga ako eh. Kaya yung magkaiba man yung balde natin dito. Yung mataba at saka mapayat. And then, ito ba mga madi, oh? Yung isa kasi, ito mga madi. So, itong payat na balde na to, kita nyo po yan, wala siyang nakalagay kung ilang liter siya. But this one, ito ay mataba, kita nyo po yan, mataba siya. May nakalagay dito na 10 liters or 10 kilos. I think sila Rosalie naman, nagbebenta din siya ng isang bucket, and then ang pagkakaalam din niya 10 kilos din to. Sabi ko parang hindi to 10 kilos eh. Kasi maliit nga to. Kumpara dito sa mataba na 10 kilos. Kaya nalilito ako. I think this is only 8 kilos. Not 10. Or anyway, whatever. Nag-usap na kami ni Rosalie kahapon. Kasi nakabenta din po siya ng 3 buckets. Pero buckets kasi yung benta din niya. Same sa akin, per buckets din. 40 euros lang din sa kanya. Sa akin din, 40 euros lang din. So ayan mga madi, mag-pick na tayo kay sayang yung oras natin. Pag nanay ka na, manghihinayang ka sa mga oras na bawat oras manghihinayang ka. Sabi ko kay Mister, my time is gold kasi sa dami na mga kailangan kong gawin, di ba, bilang nanay, kailangan mong pagkasyahin lahat kung ano yung mga dapat mong gawin, matapos yung mga dapat mong gawin habang yung anak mo ay nasa daycare. Pero I think hindi ako makakapag-pick ng madami ngayon is because halos wala na dito. Pero kailangan ko lang kasi kahit at least 4 pickers para mapuno ko lang yun. Maging 5 kilos lang yung natira ko doon. 4 kilos naman na yun. Gusto ko lang nang masobrahan kasi may kailangan ganun akong gawin sa matitira na blueberries. And pwede din natin yung ibenta. Pwede yung per kilo din. 10 euros, ganyan. So, yeah. mag voice over lang tayo dito mga madi ha. Kasi nagpapatugtog ako kay, alam niyo na, mag-isa lang ako madi. Kay ayaw natin na lumabas yung bear. Kasi trivia mga madi, pag tahimik kasi yung paligid, dyan nagpapakita or lumalabas yung mga bear. Pero pag maingay yung paligid, hindi yan sila nagpapakita or lumalabas. Pero I think malabo naman siguro na mayroong magpakita dyan. It's because malapit din naman siya sa kalsada, which is maingay nga, narinig yung ingay. Pero ano na din, para just to make sure lang. So nagpapatugtog ako dyan mga madi while ako ay nagpipik ng blueberries. Yung pagpipik ng mga blueberries madi, hindi talaga siya ganun kadali. Yung kalaban mo talaga is sakit ng katawan, lalong-lalo na for how many years. Kasi sa isang taon, isang beses lang naman to nangyayari talaga. I mean, not exactly parang isang beses ha, kasi kung magpipik ka ng maraming beses. I mean, pag hindi ba nasanay yung katawan mo na hindi ka nagpipik ng blueberries, talagang mararamdaman mo talaga yung sakit ng katawan. Pero pag pangalawa, pangatlo na, mawawala naman yung sakit ng katawan. Yes, ito yung pera namin dito sa forest mga madi na hindi din naman ganun kadali. Pero pag ikaw talaga gusto mong kumita ng extra income, kasi nandiyan na yung pera, 'di ba? So bakit ka pa tatamad-tamad na hindi kumuha ng pera?
Tas alam nyo naman, walang tax yan. And alam nyo ba din mga madi, lagi kong sinasabi diba dito na yung mga Thai sila yung mabilis kumuha ng mga blueberries. Grabe yan sila kumita mga madi. Meron ako narinig na kumita na siya ng 10,000 euros mga madi ha. Ano nyo, i-times nyo yan madi sa sa peso. Ganun kalaki ang kinikita or kikitain talaga sa forest kung everyday ka na nasa forest. Pero I think yung kumita ng 10,000 euros na yun madi, yung binebenta nila yun sa shop mismo. So, mahirap siya sa mahirap mga madi, pero bawing-bawi naman kapag nahawakan mo na yung fruit of labor. Ay mga madi, finally, sakit ng lawas katawan ko. Kahapon hanggang ngayon. Kahit pa sabihin na may libreng pera dito mga madi sa forest, kailangan mo pa din siyang paghirapan. Ayan mga madi, 10 kilos yung na-pick up natin. Hello mga madi. Hindi na ako nakapag-update sa inyo. Ngayon na lang ako nakapag-update. 6:24 na ng hapon. Yung last update ko sa inyo nung maglilinis na ako ng ating blueberries. And then nakaano lang tayo ngayon mga madi, sabi ko na sa inyo yung maliit pala na bucket ay 6, siguro mga 6 to 7, 6 pag punong-puno yon na malinis na, mga 7 kilos lang pala talaga yon, hindi siya yung 5 or hindi siya yung 10. Yung 10 is yung mataba ko na bucket. So yung isang mataba na bucket or yung 10 kilos natin na bucket, sa maliit na bucket nasa 7 kilos lang po siya. So, yun lang yung yun lang yung nakuha natin kanina. Pero, hindi 7 kilos yung nakuha natin. Nasa 6 kilos yung nakuha natin. Yung sinasabi ko lang na parang nasa 7 kilos siya pag punong-puno. Pero yun, pag nung nakuha natin, yung napitas natin mga bande, ay 6 kilos lang siya. Kinuha na ni Marsky kanina. Pumunta kasi siya doon after ng kanyang work. Doon sa kanyang customer. Yes! You want banana? Ay, nana. Iwan nana. Isog man. Oy, manghingi lang man ng banana. Kay isog man. Here, oh my love. So, all in all, mga madi, yung natrabaho ko ngayon, from picking to cleaning ng blueberry, siguro mga, oras na ba ako dumating doon? Sabihin na natin 10 ako nag-start up to 2 o'clock, 10, 11, 12, 1, 2, 4 hours. 4 hours mga madi, kasi 2 hours na picking and then 2 hours na cleaning. O diba, ganun siya kahirap mga madi. Sabihin na natin na libre ang pera sa kagubatan, pero kailangan mo pa rin siyang paghirapan talaga. Alam niyo po, sobrang sakit ng katawan ko kanina paggising ko. Ganun kasi yon after how many years na hindi ka nagpipik ng blueberries ba, ganun lagi yung pag-umpisa ng blueberry picking. Ang sakit ng aking katawan kaninang umaga, pero kailangan pa rin bumangon kasi meron tayong lumipo. At of course, dahil kailangan nating kumuha o magkaroon ng extra pera. So, yun yung nangyari sa atin kanina mga bate. And then after nun, dinala na nga ni Marsky dun sa kanila. And then after nun, umuwi ako ng bahay. Nagpalit ako ng gamit. Pumunta ako ng shop. Bumili ako ng extra SD card. Kaya hindi ako nakapag-vlog din. Nakapag-update sa inyo kasi yung SD card ko is puno na. At the same time, yung battery ko. Isang battery lang yung dala ko. Yes, my love. Wait lang, my love. Wait lang. And then after, pumunta ako ng shop, namili ng gulay para sa food ni Lumi, dinner. Nag-take away lang din ulit ako sa McDo kasi gutom na gutom ako. Lipasan na naman ang taon ng gutom ngayon mga madi. And then, bahay. Pinakain si Lumi kasi as usual po, hindi naman po siya kumain doon sa daycare. Yung ginawa lang po niya ay tikim-tikim na naman po siya. Yung kinain niya lang talaga ay yung yung snack lang yung kinain niya. I think yogurt lang yung snack, hindi ko maalala. Kaya si Jusawa man yung nag-pick kay Lumi. And then after nun, napakain ko ang Lumi. May tumawag kay Jusawa, yung ka-workmate niya, na gusto daw bumili ng blueberry, yung kanyang mother. So dahil meron tayong natira, yung kahapon na malaki, supposed to be yun yung dadagdagan ko ngayong araw na to. Pero dahil nakaisang timba tayo na napik na fresh blueberry, so yun yung binenta ko doon kay Marsky. And then yung natira kahapon na almost 4 kilos siya, yun yung binenta natin sa
katrabaho ni Jusawa, which is yung benta ko lang po ay 20 euros. Ayaw pa nga niyang tanggapin sana kasi 20 euros lang yung benta ko. Supposed to be kasi 1 kilo is 10 euros. Pero binenta ko na lang sa kanya yon ng 20 euros. And meron pa isa mga madi. Free delivery pa siya. Kasi hinatid ko siya doon sa pinagtatrabahoan nila ni Jusawa. Nandun nga si ano. Hey, just use the pants. That is new. That is not used. And then kakarating nga lang natin. Ito, tuloy tayo sa pagluluto. Nakaluto ako kanina ng steamed na gulay for Lumi. Carrots, then boiled eggs, mais, ayaw niya. Nilagyan ko ng tomatoes, pero ayaw niya. Alam niyo po, pagdating ni Lumi kanina dito, ay gutom na gutom siya. Ito yung kinain niya. Blueberries again. Madami to kanina, pero ito na lang yung natira. Wow, talaga ang Lumi. Every uwi niya, uy. Pero anyway, mga madi, ay, ang saya ko talaga. Alam nyo, kung siguro kahapon, kung nabenta ko lang talaga yun ng 2 timba, yung 10 kilos ko, siguro, meron na ako 90 euros ngayon. Pero, it's okay, kasi alam nyo po, ngayon, kahapon meron ako 40 euros. And then, meron tayong 45 euros kay Marsky. And then, meron tayong 20 euros. So, magkano na yun, madi? For 2 days lang. O, di ba? Ganon, mga madi. Kailangan lang talaga na, yun nga, tiisin ang sakit. Kaya niluhuran ko na yung kanina, kung ano-ano ng pag-split yung ginawa ko kanina. Kaya hindi naman ganon kadami nga. Kailangan mong pumunta sa isang lugar para makapag-pick ng maraming blueberries. Pero thank you Lord kasi ayun, nabenta naman lahat. Uy, salamat Lord. So sa Friday, matcha-challenge na naman po tayo kasi inas din ako nila Marsky kung pwede pa ba akong mag-pick para nga dun sa sa customer nila kasi marami daw nag-inquire sa nila. Pero yun nga, dahil nga hindi makapag-pick si Marsky, ako yung pinakiusapan nila. Ako yung tinanong nila kung pwede ako mag-pick. So, meron nakapag-oo ako ng Friday ng isa lang. Pero sabi ni Marsky kanina, kung kaya ko pa daw ng isa, so magiging 2 customer. 2 customer yung kailangan kong pagpikan ng blueberries. Sana magawa natin yun sa Friday mga madi. Tiis-tiis muna sa sakit. Bukas, hindi ako makapagpahinga kasi meron tayong work bukas. Pero sige, sana meron tayong mahanap na area na makapag-pick talaga tayo ng madaming blueberries. Sana. Kasi sayang yung pera eh. So kahit masakit-sakit yung dito ko, gora-gora pa rin tayo. So right now, nagluluto ako ng boto-boto, pork boto-boto. Sabawin ko siya. Lagyan natin ng soy pukali. May iba't iba kasing klase ng cabbage. Ito yung pang gusto ko na pang sabaw. And then yung isa naman merong matigas, which is good for pang pansit. So, si Lumi naman, okay na po yun siya. Nakakain na, hinakbatan ko na. Toothbrush na lang at tulog na lang po yung kailangan niyang gawin. Pagod na ako. Ramdam ko na yung pagod. Kahit yung antok. Pero sige lang. Laban inahan. Feeling ko nga parang mabibinat ako, pero naknak na kong doon. Hindi tayo pwede mabinat. Nag-aaway na naman yung mag-ama ko. Kasi dinadayapiran ni Jusawa, ayaw magpadayapir. Ngayon, nalalapit na siya sa akin. Come on! Ay, sus! Nag-ano din pala tayo nito. Inaano natin sa tubig. Mali ka na mag-diaper na. Okay. Si mama na lang. Si mama! Love you. Ay, sus. Okay, kami. Kailangan din natin asikasuhin yung ating mga... Uy, sa sobrang busy ng buhay na kami. Yung natin, yung mga tanim, baka magtampo na yun. Love you.
The next day. Si morning! Si morning! Uy! Go pretty buyag, oy. The next day na tatakot siya. Ano yun? Oh! Ano man yung ingay? Si morning! Si hi Lola! Si Lola! Na ano siya, nadidistract siya sa ingay. Good morning mga made. The next day na ano yung ingay na yun? I think yung nagkakat ng grass. Ay! Yung ano pala, yung vacuum na panglinis dyan sa mga leaves. Yun yung maingay. Para malinis na malinis talaga yung yard namin. Yun yung maingay. So good morning mga made. Ayan o. Ano yun? Ayan o. Yan. Yan yung ginagamit nila pang linis. Malinis na malinis talaga o. Good morning mga made. Time check 7:47. And today I have to go to work and Lumi will go to daycare niya. Si Mr. naka-holiday pa rin. Sana all. Pero last week na, this week yung holiday niya. Mag-back to work na din siya next week. Pero sa Wednesday pa. Mahaba-haba pa din yung bakasyon niya. Pero okay lang yan. Wala talaga kami, hindi talaga kami pumunta ngayong bakasyon na to Hindi katulad last year na nagkaravan kami. Ngayon, yung pinuntahan lang namin doon sa Padba, sa Rasburg. Kasi yun nga, may work kasi ako, kaya hindi kami pwede mag out of the country din. Hindi naman din maganda na mag 3 days, ano yung Palawan. 3 days and 2 nights tayo mag out of the country. 3 days and 2 nights, ano kaya yun. So ayun, hatid muna natin si Lumibu sa daycare, tas ako diretso na ng work. Hindi na natin natapos yung ating vlog kahapon kay sobrang pagod na pagod talaga ako kahit nga paggising ko ngayon, alam nyo yung bigla ka nagigising sa umaga na nauuna ka pa sa alarm mo. Lagi kong iniisip na si Lord yun. Alam mo yung ginigising ka niya kasi yung alarm ko po talaga is 7. Nilagay ko yung kagabi actually 7:30, pero napaisip ako pag 7:30 hindi kakayanin ng oras kasi si Lumi lately 7:30 na po siya gumigising, or kapag hindi ko binubuksan yung ilaw yung door, hindi po talaga yan siya magigising. Kaya change ko yung aking 7:30 to 7. Pero nauuna pa rin ako lagi sa aking alarm clock. Hindi na si Lumi yung nauuna sa alarm clock ngayon. Ako na po. Lagi na siyang pagod at masarap ang kanyang tulog. Maaga siya natutulog at matagal din siya gumising na ngayon. Hindi katulad dati na maaga siyang matulog, maaga din siyang gumising. Ngayon hindi na. Kapag hindi ko binuksan yung door namin, ay baka alas 8 yan gigising. Kaya ito, 7:50. Mabilis lang naman to, i-drop off ko lang si Lumi kasi 8 yung kanyang breakfast, and then after that bili pala muna ako ng pang lunch ko dito lang sa malapit ko market. Magsalad tayo today. I forgot to bring my boiled egg. Ay nako, sige lang. So ito yung buhay natin ngayon mga madi, juggling the motherhood and being a working mama. Sometimes kailangan pa mag-pick ng blueberries. One eternity later. Hello mga made. Welcome back. After 7 hours and 30 minutes of working mga made, nakalabas din tayo ng working place. Natapos din yung ating trabaho. Magkasama kami ni Marsque ngayong araw na to. At alam nyo ba kung ilang rooms ang nilinisan namin? Nilinisan namin na rooms mga made ay 27 rooms. Tapos kami lang ni Marsque. O diba? And then natapos namin siya before mag alas 4. Natapos ang lahat from pagliligpit ng mga gamit, paglalagay ng mga gamit para kinabukasan, gagamitin na lang. And then
Pati yung pagbabacuum. Before 4 natapos namin siya. Thank you Lord. Kasi wala naman siyang family room ngayong araw na to. 7th floor kami ni Marsque. Kami yung pinakamadaming room na nilinisan. Ay, thank you Lord. Natapos din ang araw na ito. And alam niyo ba mga madi? Actually, magkasabay kami ni Marsque na lumabas. Kaya lang, bumalik ulit ako doon sa workplace namin. Kaya nakalimutan ko yung aking water bottle. Nakalimutan ko yung aking lagayan ng tubig. At si Lumi din, nasundo na daw ng kanyang tatay. Nag-message sa akin yung tatay niya. Alam niyo ba mga modi? Thank you Lord, thank you Lord. Meron na tayong pera mga modi. Meron tayong cash. Ngayon ay sahod day at the same time. Nandito na din mga modi yung ating kaferahan. Ito na po modi ang kinita ko sa pagbo-blueberry picking for 2 days. 2 days tayo nag-blueberry picking mga modi. Meron tayong Charan! This is 120 euros. Pero ano lang to madi? 115 euros lang to. Kasi yung 5 euros kailangan ko itong ibalik kay Marsque. Kay, di ba maalala nyo po kahapon, sabi ko, yung isang customer nila, ako yung nag-provide ng blueberries. Madi! Ang sarap lang sa pakiramdam. Cash, instant cash mga madi. Ito ang maganda. Pero syempre, di ba, sabi ko nga po sa inyo, hindi kayo merong libreng pera sa forest, pero hindi siya basta-basta makukuha mo agad. Kailangan mo pa din siyang paghirapan, kailangan mong luhud-luhuran yung forest para mapik yung blueberries, tayo-tayuan, basta masakit ng kasukasuan mga madi. Pero ang importante, yun nga, kikita ka ng walang tax na idididak sa'yo. At the same time mga madi, mawawala din naman yung sakit ng katawan mo. Nawala naman siya mga madi. Kahit pa paano. So, sarap mo sa pakiramdam. So, times 60 natin to mga madi. 115 euros for 2 days. Diba? Ang laki niya in peso mga madi. Thank you Lord. Alam niyo kung saan ko lang to gagamitin. Para kay Lumi lang din mga madi. Kasi kailangan ko siyang bilhan ng mga gamit. Siya lang naman kasi talaga yung kaligayahan ko. At lagi kong pinagpipray na sana yung aking mga mahal sa buhay ay wag naman sanang magkasakit. Ma-enjoy ko naman sana yung mga pinaghirapan ko this year. Kasi alam niyo na, noong 2022, malaki nga yung kinita ko, malaki nga yung sahod ko, pero nabawi lang din kasi yun nga, ako yung kapatid ko po kasi na vehicular accident, and wala naman ibang maaasahan kundi ako bukod sa breadwinner syempre. So andun, ganoon talaga. May nakamis. Uy, dali. May nakamis man agad kay mama. Uy, hindi ka free, Stacy. Hi! Ang gagano siya. Ano yung bago mo natutunan na? Tinatanggal-tanggal mo yung hikaw mo na. May sugat ikaw. Ano lang hawa? Haba. Joo, sain tarkentaa tietää, että Lumi oli jossain kiipeillyt, Ja. joku leikki, ja sitten pudonnut. Ai jaa. Mutta se oli sitten katsonut, että ei ainakaan hampaissa ole mitään. Onko se korkea? No en mä sitä älynyt kysyä, mutta eikä Lumi ole ainakaan ollut yhtään itkunen eikä muuta. May sugat kasi siya mga madi dito oh. Tapos sabi daw nung nursery worker, nahulog daw si Lumi. Pero wala naman daw tumama dito sa ipin. And then, hindi naman daw umiyak si Lumi. Ganun naman talaga tong batang to. Napaka-brave. Tinanong ko kung mataas ba yung pinagulugan. Hindi daw tinanong ni Josawa kasi hindi daw pumasok sa isip niya. Hindi. Kumain ka na ng ano? Sä just söit. Okay, I'll give you the day. Antti-Pekka toi sen astion takaisin. Ayan.
You want Dede? Okay, I'll give you Dede. You go to the sofa, go. Go to the sofa. Nag-request ng Dede. Galing pala ako ng shop kaya ang tagal ko nakauwi. 1 hour after an hour. Bumili ako ng orchid and mga chicken pang snack ko. Hindi pa ako pwede mag-snack kaya may nanghihingi na ng Dede. Ako'y gutom. Slices of ham. Milk. Oy. Karelian pira ka. Wait lang, anak. More food ni Lumi. Pang extra lang. Magluto ako sa kanya mamaya ng gulay. Steam. Tsaka chicken. Cotton pads. Diyos, ang anak ko. Gusto pa niya magdili. Kakakain niya lang. Nagkain din siya ng croissant. Half daw na croissant yung nakain niya. Gusto ko mag-snack pero gutom na gutom. Nalagay ko pala. Nag-alala ako na baka mapanis yung niluto ko kahapon na pork. Yung sinabawan natin kahapon. Kaya akala ko hindi ko nalagay sa fridge. Kaya mainit. May tendency na mapanis siya. Pero nalagay ko pala kaya na umaga. Wait lang, anak. Mag-snack lang si mama na kay gutom na gutom ako si mama na oy. Pagod si mama na. Wait lang. Wait lang po. Agay. Jesus. Uy, miss mo si mama na. Di miss mama. Hindi pala ako na-miss. Ang Dede ko pala ang na-miss. You want this one? Gagawa tayo ng blueberry banana muffins. Banana blueberry muffins. Gawa tayo. Well, kumuot na. You want this one? You want to try this one? Medyo matamis na lang. Magugustuhan mo to kaya medyo matamis eh. Yummy? Aww. Yeah. Nami? Yeah? Isa sa mama, babe? Hug mama. Love you. Love you. Ayu. Dami? That's blueberry. Did she eat lunch? Amo pala? Did she eat amo pala and lunch there? Tarhas. No vähän huonosti sanoa sen, mutta nyt meni koko purkki Hindi na naman daw siya kumain. Maayos. Kaya kailangan talaga kunin ng maaga lagi sa daycare tapos pakainin dito. Okay, padiriin ko muna.